Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Special Female Force. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita ng mataong kapaligiran sa swimming pool ng isang hotel sa Malaysia. Maraming tao ang ine-enjoy ang kapaligiran. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao na ang isang grupo ng mga sexing babaeng naka-swimsuit at nagre-relax ay mga secret agent pala na nagbabalat kayo. Nasa misyon sila para hulihin ang leader ng terorista na may palayaw na Mr. President. Sa tulong ng isang unit ng Special Force na nagbabantay sa hindi kalayuan, ang grupo ng mga babaeng secret agent ay agad na umaksyon upang arestuhin ang kanilang target. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanilang plano dahil maraming babaeng agent ang nasawi at nakatakas ang kanilang target. Samantala, si Madam Fong at Fu, ang dalawang secret agent na nakaligtas sa pag-atake, ay napilitang i-abort ang misyon at bumalik sa Hong Kong. 20 taon pagkatapos ng incident, muling nagsagawa ng training exercise ang Hong Kong Police para sa mga piling babaeng agent na direktang ititrain ni Madam Fong at ng kanyang mga tao. Nang matipon na ang lahat ng mga kandidato, hinati ni Madam Fong ang mga piling kabataang babae sa 6 na pangkat. Matapos maihanda ang mga materyales para sa pagsasanay, sinabi ni Madam Fong sa mga trainee na magmadaling magpalit ng damit at hahatiin sila sa bawat grupo para sa pagsasanay. Biglang napukaw ang atensyon ng mga lalaking nagte-training din sa venue dahil sa ganda at sexing katawan ng mga babaeng agent candidates. Pagkatapos magpalit ng uniforme para magsagawa ng physical exercise, ang Team D, na binubuo ni Ting, Lingling, Fa, Honey, Ho, at Kat, ay kailangang tumanggap ng parusa dahil hindi na kumpleto ng 3 ang kanilang kinakailangang training session. Sa pakiramdam na siya ay inilagay sa isang mahinang grupo, nakiusap si Ting kay Madam Fong na ilipat siya sa ibang team. Gayunpaman, tinanggihan ni Madam Fong ang kanyang kahilingan at pinarusahan ang Team D sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa kanila ng hapunan. Bago tapusin ang session ng training para sa araw, sinabihan ni Madam Fong ang mga trainee na magsagawa ng 100 push-up. Nang bumalik ang mga trainee sa ward upang magpahinga, ay nabigla sila sa kagandahan ni Lingling nang lumabas ito ng banyo. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay si Kat, isang magandang babae na nakaugalian na matulog nang walang suot na damit. Nang sumunod na araw, bumalik ang magagandang babae sa physical training, tulad ng training sa mga obstacle, wall climbing at swimming, at pagsasanay sa paghinga sa tubig. Pagkatapos nito, nagsimulang magsanay ang mga trainee sa pagbaril at iba't ibang military training. Matapos magsagawa ng napakahirap na physical training sa buong araw, isang matabang miyembro ng Team D na nagngangalang Honey, ay nag-order ng maraming pagkain upang maibalik ang kanyang energy. Nang kakainin na niya ang kanyang pagkain, nagulat si Honey, sa pagdating ng isang babaeng instructor na agad na kinuha ang kanyang tray at pinalitan ang kanyang pagkain ng 2 orange at 3 nilagang itlog. Nakaramdam ng inis si Honey pero wala siyang magawa. Hindi pa doon natapos ang inis niya, dahil nabighani sa kaakit-akit na hitsura ng mga miyembro ng Team D, ay nilapitan sila ng isang grupo ng mga lalaki at inanyayahan silang makipagkilala. Dahil hindi siya gaanong kagandahan, si Honey, na naiinis, ay hinamon ang mga lalaki sa isang boiled egg eating competition. Tinanggap ng isa sa mga lalaking agent ang hamon ni Honey, habang ginagawa ang eating contest. Sinadya ni Honey na ibuga sa lalaking agent ang nilagang itlog na galing sa bibig niya para makabawi siya sa kanila. Isang araw, sa isang pagsasanay, ang Team D ay naatasang kumuha ng impormasyon mula sa 2 lalaki na dating gangster. Ang kanilang ginawa ay ginamit nila ang ganda ng katawan at kaakit-akit na mukha, at sinubukan ng Team D na akitin ang mga ito para makuha ang impormasyong ito na ikinagalit naman ni Madam Fong. Pagkatapos nito, ang mga babaeng candidate agent ay lumahok sa pagsasanay sa self-defense. Dahil ang Team D ang pinakamahinang team, madali silang natalo ng mga instructor at iba pang team. Pagkatapos ng pagsasanay at paglilinis, ang Team D ay nakipagtalo sa isa pang koponan na kinukutya sila dahil sila ay mahina. Muntik nang magkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila kung hindi dumating si Madam Fong para makialam.
Kinailangang maparusahan ang Team D dahil sa away na nangyari, feeling unfair ang Team D dahil sila lang ang naparusahan. Kaya tinanong nila si Madam Fong, hindi naman sila paparusahan ni Madam Fong nang walang dahilan. Naisip niya na ang Team D ay mayroon ding mga kakayahan tulad ng iba pang mga koponan. Kaya naman, mas pinalakas niya ang mga ito upang ang Team D ay makalaban sa ibang mga koponan at hindi na sila maliitin ng mga ito. Pagkatapos nito, bumalik si Madam Fong sa kanyang silid at inabutan niya itong magulo. Hindi lang iyon, nakita rin niya ang isang sobra na naglalaman ng larawan niya at ng kanyang mga kasamahan na namatay sa isang misyon sa Malaysia 20 taon na ang nakalilipas. Isang araw, kagagaling lang ni Ting sa pagtakbo, nakasalubong niya ang Team A na nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang team. Ang pinuno ng Team A, isang babaeng nagngangalang Iris, ay nagudyok kay Ting na ipagkanulo ang kanyang mga kasama sa Team D sa susunod na pagsubok upang ang lahat ng miyembro ng Team D ay maalis, maliban kay Ting, kung payag siyang sumali sa Team A. Mariin namang tinanggihan niya ang imbitasyon, gayunpaman, tila pinag-iisipan niya ito dahil sa kalooban niya ay may matindi siyang pagnanais na maging isang special force. Sa sumunod na araw, ang lahat ng mga kandidato ay nagtipon at naghanda upang kumuha ng field test upang mangolekta ng mga watawat na binubuo ng ilang mga kulay. Ang bawat kulay ay may sariling mga puntos, at ang itim na bandila ay ang bandila na may pinakamaraming puntos. Ang mga kandidato ay pinapayagan na makipaglaban sa ibang mga koponan at agawin ang kanilang mga bandila. Kinailangan pang makipaglaban ng Team D sa Team A para kunin ang kanilang inaasam-asam na watawat. Ngunit dahil mas malakas ang Team A, kung kaya ang Team D ay sumuko, dahil alam na ang kanilang koponan ang may pinakamababang puntos, sinubukan ng mga miyembro ng Team D na humanap ng itim na bandila na magdaragdag ng mga puntos sa kanila, at dahil sa kanyang matalas na instinct, ay nahanap ni Honey ang itim na bandila na nakatago sa likod ng bato. Dahil alam ni Ting na nakakuha si Honey ng itim na bandila, balak niya na nakawin ito at ibigay sa Team A. Gayunpaman, habang nasa daan, nadulas si Honey at nahulog sa isang ilog na may napakalakas na agos. Agad na sinagip ni Ting at ng iba pang miyembro ng Team D si Honey, na ayaw bitawan ang kanyang backpack, kahit na napakabigat nito, kaya nahirapan silang iligtas siya. Matapos matagumpay na hatakin si Honey sa tabing ilog, makikita silang magkayakap at nagtatanong kung bakit dala ni Honey ang kanyang napakabigat na backpack. Sinabi ni Honey na may mga larawan ng kanyang pamilya sa kanyang backpack, na palagi niyang dinadala saan man siya magpunta bilang motivation habang nasa training. Matapos na matagumpay na nakawin ang itim na bandila mula sa bag ni Honey, ibinigay ni Ting ang flag sa Team A, upang ang kanyang koponan ay manatiling may pinakamababang puntos. Gayunpaman, nang ihayag ni Ting ang lahat, itinanggi ng Team A ang lahat ng mga salita ni Ting at sinabing hindi nila kailanman inimbitahan si Ting na sumali sa Team A sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanilang sariling koponan. At dahil doon ay nainis ang Team D sa ginawa ni Ting, ngunit sa huli, pinatawad din ng Team D si Ting, na nagsisi sa kanyang ginawa at niyakap ang isa't isa para palakasin ang loob nila. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang Team D ay naging isang mas selidong koponan at nag-improve ng husto kaysa sa ibang team. Naging close na rin sila sa isa't isa na parang magkapatid. Sa isang pagkakataon, ang buong team ay naatasan na magsanay para mahuli ang mga terorista na gagawin sa isang container warehouse. Ang lahat ng mga koponan ay kinakailangang makuha ang pinakamataas na marka upang makapasa. Ang Team A ay nagawa ang kanilang misyon, pero nahihirapan ang Team D dahil kailangan nilang iligtas ang mga hostage. Matapos mamonitor ang sitwasyon at mahanap ang lokasyon ng mga bata na binihag ng grupo ng mga terorista, agad na naglunsad ng aksyon ang Team D para iligtas sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Team D pala ay naka-encounter ng isang tunay na gang ng mga kidnapper na humahawak sa kanilang mga hostage. Kahit na hindi tunay na armas ang kanilang gamit, ang Team D ay naglakas loob na lumaban sa mga kidnapper. Nagawa nilang iligtas ang mga hostage, ngunit hindi nagtagal, ang mga kidnapper ay rumesbak. Dahil sa nangyari, iniulat ng Team D ang sitwasyon kay Madam Fong at humingi ng reinforcement. Agad na tumawag ng pulis si Madam Fong at nahuli ang mga kidnapper. Ang isa sa mga pulis na boyfriend ni Kat ay pinagalitan siya at ang kanyang mga kaibigan dahil sa akala nila ay may ginawa silang kalokohan. Ganun din ang sinabi ni Madam Fong nang bumalik silang lahat sa headquarters.
Sinabi na careless ang Team D, dahil sa hindi pagsunod sa mga utos at hindi pag-uulat ng insidente mula sa simula at paggawa ng mga walang ingat na aksyon na naglagay sa panganib sa kaligtasan ng mga hostage. Pagkatapos ay binuwag ni Madam Fong ang Team D at idineklara ang Team A bilang ang tanging koponan na pumasa at opisyal na naging Special Female Forces. Nang marinig ito, sinabi ni Fa na hindi rin dapat naabot ni Madam Fong ang pamantayan para maging isang agent dahil pinahintulutan niyang mamatay ang kanyang mga kasama. Ang nanay pala ni Fa ay si Macy, isa sa mga kasamahan ni Madam Fong na namatay sa isang misyon para hulihin si Mr. President. Si Fa rin ang naghalughog sa kwarto ni Madam Fong at nag-iwan ng litrato. Kinabukasan, nadisbandang Team D at nagpasya na bumalik sa kani-kanilang lugar, ngunit sa daan, nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Mr. Wong, na nagsasabing siya ang pinuno ng anti-terrorist squad, na dati ay sumali sa parehong misyon ni Madam Fong at ng kanyang pangkat upang hulihin si Mr. President. Pagkatapos ay nag-alok si Mr. Wong na sumali sa Anti-Terrorist Special Force sa ilalim ng kanyang command at arestuhin si Mr. President. Si Fa, na nais arestuhin si Mr. President upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina, ay agad na tinanggap ang alok. Ganoon din sa iba pang miyembro ng Team D na gustong patunayan kay Madam Fong na maaari rin silang maging Special Female Forces. Matapos malaman ang lokasyon ni Mr. President, ang Team D at si Mr. Wong ay umalis papuntang Malaysia, armado ng impormasyon at mga smuggled firearms. Nagtago ang Team D at pinasok ang isang nightlife area malapit sa Petronas Tower, kung saan si Mr. President at ang kanyang mga tauhan ay nasa gitna ng isang biological weapon sale kasama ang isang mahalagang kliyente. Agad na nakihalubilo ang Team D at sinubukang mangalap ng iba't ibang impormasyon kaugnay sa mga target nilang terorista. Gayunpaman, hindi nagtagal, kinuha ng isa sa mga tao ni Mr. President si Ling Ling dahil siya ang may pinaka-sexing katawan at ibibigay kay Mr. President bilang isang entertainer. Nang malaman na si Ling Ling ay kinidnap ng teroristang grupo, agad na sinimulan ng Team D ang paghahanap upang malaman ang lokasyon ng kinaroroonan ng kanilang partner. Samantala, dinala si Ling Ling sa yate na pagmamay-ari ni Mr. President at ikinulong sa isang silid sa ibang lugar. Gamit ang kanyang mga kakayahan na nakuha niya sa Special Force Training, nagawa ni Ling Ling na lumabas, at aksidenteng nadaanan niya ang isang silid kung saan nandoon si Mr. President, kung saan hinubad ng lalaki ang kanyang pagbabalat kayo bilang isang matanda at ibinunyag niya ang kanyang tunay na mukha na isa pala itong lalaki na mukhang napakabata pa. Hindi lang iyon. Alam din ni Ling Ling ang mga plano ng mga teroristang nagbebenta ng biological weapon para sirain ang mundo. Matapos makuha ang impormasyon, nagmadaling tumakas si Ling Ling sa pamamagitan ng pagtalon sa bangka. Pagdating niya sa Pangpang, tinawagan niya agad ang mga kaibigan para sunduin siya. Gayunpaman, nagawa ni Mr. President na malaman ang kinaroroonan ni Ling Ling. Dumating sila doon kasabay ng pagdating ng Team D para sunduin ito. Ang isang shootout sa pagitan ng mga terorista at Team D ay hindi naiwasan. Nagtakbuhan sa gulat ang mga sibilyan, at si Honey ay nabaril sa leeg sa kaguluhan, at siya ay namatay. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at sinicure ang sitwasyon. Ngunit pagkatapos, inaresto ng pulisya ang Team D dahil sa kanilang pagkakasangkot kay Mr. Wong at nalaman nila na nagsinungaling si Mr. Wong sa kanila. Siya pala ay natanggal sa trabaho 20 taon na ang nakalilipas matapos ang isang misyon na pumatay sa maraming pulis at Special Female Forces sa Malaysia. Layo ni Mr. Wong na maghiganti kay Mr. President sa pagpatay sa kanyang mga agents sa pamamagitan ng paggamit sa Team D, na binuwag ni Madam Fong. Nang dadalhin na sana sila sa himpilan ng pulisya, ang Team D ay ineskorta ng Team A, na ngayon ay opisyal ng naging Special Female Force. Sinubukan ng Team D na kumbinsihin ang Team A, na tulungan silang mahuli ang mga terorista bago tumakas si Mr. President sa ibang bansa. Habang nagtatalo, palihim na tinulungan ni Iris ang Team D na makatakas bago makarating sa istasyon ng pulisya. Matapos makatakas ang Team D ay agad silang nagmadaling pumunta sa kanilang misyon para mahuli ang mga terorista. Nakipag-ugnayan si Iris kay Madam Fong at sinabi na lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang misyon pala ng Team D kasama si Mr. Wong ay pinlano ni Madam Fong dahil nais rin itong maghiganti sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Sumunod agad si Madam Fong para maabutan ang Team D na sinusubukang hadlangan si Mr. President kasama ang kanyang mga tao sa airport. Muling naganap ang labanan sa pagitan ng mga Special Female Forces at pulisya laban sa mga terorista.
Nabaril sa balikat ang nobyo ni Kat habang nakikipagbarilan, dahilan para matarante ito. Ngunit sinabi ng kanyang kasintahan na mag-focus, na sugatan din si Madam Fong sa insidente. Pagkatapos ay sinabi niya sa Team D na magtulungan bilang isang solid team, nagawa ng Team D na ma-corner si Mr. President at ang isa niyang tauhan kaya nakipaglaban ito sa kanila. Ang matinding labanan sa pagitan ng Special Female Force at mga terorista ay napagtagumpayan ng Team D. Si Fa ay nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Mr. President at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina, ngunit pinili niyang hayaang mabuhay si Mr. President dahil ayaw niyang maging masama katulad nito. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga miyembro ng Team D, sina Fa, Ting, Ling Ling, Ho at Kat na hinirang bilang Special Female Forces pagkatapos nilang magtagumpay sa paghuli sa pinakamapanganib na terorista. Namatay man si Honey sa tungkulin, mananatili sa kanilang isipan ang mga alaala niya. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.